Good morning! Hello Canada! Today is Tuesday. So today is rainy day. Papasok kami ni Mrs. sa trabaho. Gaya ng dati. Work. Medyo matraffic ngayon ang Don Valley Parkway. Dahil sa umuulan. Kaya medyo madidelay ng konti sa trabaho. So 18 minutes ba bago kami makarating sa downtown. So panibagong bakikibaka na naman sa buhay. Ang buhay Canada. So update na lang namin kayo kapag idadrop ko na si Mrs. sa trabaho. Ganyan ang routine namin. Yan ang daily routine namin dito sa Canada. Pero ano pa rin, swerte pa rin tayo na. Oo. Kasi Swerte nga kami kasi lagi kami magkasabay sa trabaho. Yung trabaho namin is 5 to 10 minutes away lang. Yung building niya sa building ko. Kaya that's the good thing. less hassle dahil lagi kaming magkasabay ni Mrs. sa pagmapasok saka umuwi. Para hindi niya ako namimiss. Just unlike before na nagko-commute ako kung wala pa kaming sasakyan, so ang hirap. Mahirap talaga. Dahil anong oras ka nang dumadating? Matagal ang biyahe, halos 2 oras. Bili mo, alas ka ng alas 4 sa trabaho mo lang. Dating ako ng 6:30. 6:30 and 7 or 7. Minsan 7 na. So pagka nakasasakyan ka kasi dito sa Canada is parang napapadali. Medyo ano lang. Medyo less hassle, saka yung oras medyo nababawasan. Pero pagdating naman sa expenses. Sa expenses naman, pag-commute mo is parang nakakatipid din kami sa gas kung magko-commute kami ni Mrs. na parehas. Kaya advisable na magkaroon ka rito ng sasakyan sa Canada kung kaya mong i-sustain. Siyempre maghuhulog ka ng insurance, yung hulog mo sa sasakyan. Maintenance. Ang insurance dito kasi sa Canada is halos kaparehas na ng binabayad mo sa sasakyan. Pero Lalo na kapag meron kang mga kumaga accident or ang tawag doon, na demerit ka. mga demerit ka din, yung lalaki yung insurance mo. So far sa pag-drive ko naman dito ng 2 years na sa Canada is wala naman akong aksidente o nahuhuli ng mga labag sa batas ng daan ng Canada. Ako na napakaingat po ng asawa ko. Sabi nga nung katrabaho ko nung sinabay natin na si Ate Lilibet, sabi niya napaka-smooth nung trabaho. Mag-drive. Kasi matagal naman din na tayo nagdadrive, almost 20 years nang mahigit. Kaya yun, medyo nakaka-iwas sa mga sa insurance, pagtaas ng insurance. Pero sabi naman nila habang tatagal, Habang tumatagal naman dito na is bababa ang naman. insurance mo. Hopefully sa next renewal natin is Mababa na. mababa na. So yun, update na lang uli namin kayo mamaya. So nandito na kami sa downtown. Maliwanag naman dito. So maliwanag naman dito sa downtown. Compare mo sa Scarborough, napaka-kulimlim at saka umuulan. Dito clear naman ang sky. Ang downtown kasi tapos sa tinitirahan namin, ang agwat is 25 kilometers away from Toronto. CN Tower. Nakikita.
nandito na kami sa building ni Mrs. RVC. As usual. As usual, ita-drop ko siya rito and then pick upin ko siya mamayang alas 4 p.m. dito sa building. Ayan, ang building namin. Hello! Good afternoon! So, kauwi lang din namin halos ni Mrs. galing doon sa trabaho. So, nagluto ako ng dinner namin na ang gusto raw ni Mrs. Arroz caldo. So, ayan, ginawa ko siya ng arroz caldo with egg and chicken wings. So, bala ito yung dinner namin. So, nagluto din ako ng bawang, and then naghiwa ako ng negi, yung onion lake. So tapos to yung gagawin namin baon. So, kasi everyday is nagbabaon kami, kaya bumili kami dun sa downtown. Magastos. Medyo magastos. So, hinalawan ko siya ng eggplant. Ito yung ginataang isda. Basa. Basa. So, yan siya. So, saka haluan ko din siya ng Sa aming inani. pechay Ayan, na galing doon sa backyard na inani namin. Pakita mo nga. So, ito yung mga dahon niya, ang lalapad. So, haluan ko siya ng pechay saka talong. So, malapit nang maluto to. Ayan, ani po yan sa Oo, garden sa namin. garden. So, after dito is Mag-walk. mag-walking kami ni Mrs. Kasi medyo maaga pa, kahit mga 30 minutes lang para bumaba yung kinain namin. So, mamaya na lang po ulit at update na lang po namin kayo paglabas na namin at mag-walking kami ni Mrs. Yan. Hello! So, naglalakad na kami ni Mrs. So, siguro mga 10 minutes na tayo naglalakad ano. So, dito kasi lagi yung way namin. Niikot kami. So, magagubat to, gubat. Titingnan daw ng asawa ko pinapagawa niyang bahay. Wala kasi ako pinagagawang bahay dito. Miss Dito lang. lang. Joke-joke lang po. Joke-joke lang. Nangangarap lang. So, bali magna-9 na ng gabi pero maliwanag pa yung maliwanag pa. Inusulit namin hanggang habang maliwanag. Kasi pag malapit na naman ang winter, pag ganitong oras, Kaso maulan ngayong panahon na to, yung araw na to. buong week, ano love? Week na to. Ay hindi, bukas wala na pala. Ang sunod na ulan na sa Sunday. Po, alas, ano oras na love ngayon? 8:54 na ng gabi. Pero maliwanag pa. So, lagi kasi kami dumadaan dito kasi nga nakakatuwa yung mga bahay dito. Na-inspire yung asawa ko dahil kalalaki ng bahay. Natutuwa ko kasi ang lalaki ng mga bahay dito sa lugar na to. Ito, street lang naman na to. So, bali ang mga ari nito is parang mga Chinese. So yun, kung makikita mo yung mga bahay dito, napakalalaki. Saka yung mga front yard nila, isang naluwang ano. So yan, ang lalaki ng mga bahay nila. Ayan o. Malalaki. Na-inspired yung asawa ko dito sa lugar na to. Kaya bala ko sana bumili ng bahay dito, kaso nga lang, gabi na. Ayan po, kalalaki ng bahay. So yan, palaki yan sila ng bahay dito. Pakita ko mamaya isa. Hanggang pakita ng amoy. Grabe, yung laki ng mga bahay dito. Oh. Kung titingnan mo, parang konkreto siya, pero mga made in wood lang lahat yan, kahoy. Kumbaga, binalutan lang siya ng bricks. So
Ayan, no? So, lalaki. Mm. So, ito ata yung pinakamalaki. Ano? Hindi, ayun, no? O, yung susunod. Ay, susunod. So, yun, ang gaganda ng mga bahay. Oh. Siguro kung bibilin mo yan, mga nasa 4 na milyon. Malamang. Ano? Oo, kasi nandito tayo sa ano lab eh. Wala pong tao sa labas. Napakatahimik dito sa Canada. Kami lang. Walang halos makikita ng tao. Ayun, ang laki. Ang lalaki ng front yard nila. Yan po yung pinakamalaking bahay. Ayun. Yan po, ang kalaki. Yan, Ito, ano? yan po, malaki oh. Halos Chinese. Halos Chinese ang may-ari ng mga bahay na yan. Ipakita po namin update dun sa bahay na ginagawa. Bahay po nila. Ayan na po yung bahay nila po. Ayan. So, ito na yung bahay na ginagawa dito na lagi namin dinadaanan. Ayan po. So, tingnan nyo, puro kahoy lang siya. Ayan, kahoy. Puro kahoy lang. Ano? Meron pa kami isang bahay na nakikitang malaki. Ang laki po ng bahay nila. Ayan pa po. So ayun, malapit na kami dito sa tinitirhan namin, umikot lang kami. So medyo padilim na rin, saka medyo makalimlim, parang ulan. So maraming salamat ulit po sa panonood dyan ng maikli naming video. Sana kahit maiksi siya nagugustuhan nyo. So sana paki-like, follow, subscribe, and share na rin po ng aming channel ni Mrs. Bye-bye po, we love you. Good night. Good night. So sa mga kanto nga pala rito is kung gusto mong, may mga nagdo-donate ng mga libro, nilalagay nila dito. So kung gusto mong kumuha, pwede kang kumuha. May mask pa nga dyan, di ba? May mas pa hapon isang araw dito. Ay, diba? namin pa rin yata. Ito pa rin yung mas. So kung gusto nyo ng mas, meron. So yan. Ayan po yung laman. Yung loob. Mga libro. Mga libro. Kunin ko nga itong mas. Kinuha na po ng asawa ko yung mask. So parang ulan na. Makulimlim. Oo nga, madilim na.